thank you so much to our two distinguished guests. So, baka may dadagdag si Chairman, yan, Comelec Chairman George Erwin Mojica Garcia. Alam po ako'y galing ako sa privado din. Ako po ay mahigit ng dekada na nakapag-practice election nga lamang. Sabi ko, pagkatapos ko ito sa Comelec, ayaw ko na. This will be my last government scheme. Alam niyo po, iba ang gobyerno. Siyempre nandun yung satisfaction na nakapag-ikot ka sa bayan, sa pinapisa pa sa iyong panunumpa. Kaya lang, siyempre may mga bagay-bagay na pag hindi ka pala sanay sa mga intriga, mga bagay na nandyan sa pamahalaan, mas gusto mo laging nasa privado sektor. Siguro yun din na nangyari kay Congressman Mike, kay General Mike Romero. Pag talagang nasanay ka rin sa isang bagay, tapos gusto mo namang pumunta sa iba. At tayong lahat gano'n. Habang sinusulat natin ang istorya ng ating buhay, minsan may mga bagay na kinakailangan na mag-divert ka. Hindi laging doon. Mag-divert ka dahil gusto mo medyo lagyan ng kulay naman yung buhay mo. Sa aking palagay ako, after 2 decades, 2 dekada, na pagpapractice na, naging abogado ako ng Navy, former president, napakadaming senador, kongresista, lahat ng pwesto. Sabi ko, iba naman ko siguro kung nasa gobyerno. At wala namang regrets na nasa gobyerno. Ang sinasabi ko lamang, siguro ang aking isang piece of advice sa bawat isa, dito meron po ako nakikita, mas sobra pong, mas may edad sa mga katulad namin ni Pong Mikey, ay wala dapat tayong regret sa mga ginagawa natin. Ang importante, we are making a difference in the lives of others. Dahil siya ni kamag-anak, kapamilya, ibang tao hindi nyo kakilala. The point that you are making a difference in the lives of others, you are touching lives, so to speak. Regardless kung anong klaseng pamamaraan, ay isang mabuting gawain. Sapagkat sabi nga ng iba dyan, ay walang madudulot na masama ang paggawa ng mabuti. And siguro gano'n na lang natin titingnan ang lahat. Kaya po ako ay sobrang pasasalamat ko sa inyong lahat sapagkat kahit paano sa panahon na binabalik namin na muling magtiwala ang tao sa Commission on Elections, na muling pagkatiwalaan natin ang balota bilang ating kahuli-hulihang depensa sa mga mali na ginagawa sa atin ng ating mga namamahala. Yan ang kauna-unahang kontrata natin na nilagdaan para sila ay matino na manunungkulan sa atin. Kahit paano yung paniniwala yan, mawala man yung isang katulad ko, pansamantala lang naman ako dyan sa pwesto, ay sana may ipagpatuloy yung paniniwala yan sa ating pong halalan. Ang demokrasya ay mababaliwala kung ang halalan ay hindi pinapaniwalaan ng bawat isa. Katulad po ngayon bilang panghuli, yung mga panawagan dahil sa nakikita natin sa ating paligid na dapat daw tayo magrevolusyon na lang para mapalitan yung mga mali, para yung mga nakikita natin na kabi-kabi lang hindi tama ay maitama natin. Isa lang ang sinasabi ko po, sabi ko hindi na lang natin ang halalan. Balota na lang ang pangkasagot natin. Balota ang tugon upang maituwid natin ang mali. Dahil lagi na lang po sa ating kasaysayan, yung mga henerasyon, laging sinasabi kasalanan kasi ni Lolo yan at saka ni Lola. O kasalanan nila tatay at nanay, hindi kasi nila inayos. Ang tanong, yung bang present na henerasyon, tinatama ba natin yung mga mali nila? Kasi kung hindi tayo nag-aayos at nagtatama, yung susunod na henerasyon, mga anak natin at apo, sila rin na magsasabi, hindi kasi tinama ng nanay at tatay ko yan. So perhaps this is the right time. And kung kaya naman po, sana sa pamamagitan nyo na nandito ngayon, sa inyong mga anak, sa inyong mga kakilala, sana maikintil natin sa isipan nila yung pagboto ng tama. Yung talagang pagtingin at pagtitimbang ng sino ba ang nararapat na mapusuan natin. Kasi pag mali na naman, walang dapat sisihin kundi tayo din lang. Binigyan tayo ng pagkakataon na ayusin, hindi natin ginrab ang opportunity, hindi dapat dapat sisihin kundi tayo din lang. Yun lang naman po yung mensahe natin. Kaya po, maraming salamat sa patuloy niyo po na pag-unawa sa amin at pagsuporta.